Magandang hapon, Benedict. Saan ba naitala ang pinakamataas na heat index ngayong araw at saang mga lugar nakaranas ng matinding init factor ngayong maghapon? Magandang hapon, June. Tatlong lugar nga sa bansa yung nakaranas ng nasa 45 hanggang 46 degrees Celsius na heat index. Ito yung Science Garden sa Quezon City at CLSU sa Muñoz, Nueva Ecija at Clark Airport sa Pampanga. Hindi pa opisyal na idinedeklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pagpasok ng panahon ng tag-init. Ito ay sa kabila ng nararamdamang pagtaas ng heat index o nararamdamang alinsangan ng panahon. Well, sa ngayon ay hindi pa official na nagpalabas ang pag-asa ng tinatawag nating warm and dry season o panahon ng ating tag-init. Although ngayon nakakaramdam na tayo ng mga medyo may init dahil meron tayong tinatawag na easterlies. Humina lang po yung ating amihan, but then babalik pa rin po yung ating northeast monsoon or amihan. So ibig sabihin po, hindi pa rin tayo nagte-terminate ngayon ng northeast monsoon. Ayon kay Joribel Masalio, mula sa Impact Assessment and Application Section ng PAGASA, sa paghina ng hanging amihan, inaasahan na mas titindi pa ang maitatalang heat index sa mga susunod na buwan. Dito naman sa atin sa Pilipinas, talaga kapag tumungtong na yung March, ito na yung simula ng ating dry season. So nagpipeak to usually April, May. Unti-unti siyang tumataas since nagbabago na nga yung takbo ng ating panahon, na humihina na yung northeast monsoon, mas madalas na ibang weather system like easterlies kung saan mas nagiging maalinsangan yung ating panahon. Pero ayon sa PAGASA, inaasahan na sa kalagitnaan hanggang ikatlong linggo pa ng Marso bago masabi na tapos na ang amihan season. Tinitingnan din kasi natin yung wind direction. Kung nandyan pa yung amihan, so meron pang northeasterly wind component yung ating hangin. So hindi pa rin natin masasabi na eto na talaga yung tinatawag nating tag-init. So may mga nakakaranas ng matataas ang alinsangan pero hindi pa widespread or yung kabuuan ng ating bansa mostly ang makakaranas nito sa ngayon. Yun dahil nga sa patuloy na mararamdaman yung pagtaas ng heat index, sa paalala ng PAGASA na panatilihin na hydrated at iwasan yung direct exposure sa araw. At yan muna ang ating update mula sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Pero Benedict, may mga inaasahan pa bang pag-ulan sa bansa sa mga darating na araw? Kasi noong mga nakalipas sa linggo, may mga lugar na inuulan, may mga binabaha pa nga. June, meron pa rin namang inaasahang ulan dahil nga meron pa rin umiiral ngang amihan at easterlies at ito yung magpapaulan nga sa ibang bahagi ng bansa, June. Maraming salamat, Benedict Samson.